advised, the opinions and views of the hosts and guests do not reflect those of the station. Great day, ladies and gentlemen. Again, our friend Harry is out. That's why yours truly would be the host for this night. And alam niyo po, mga kaibigan, how many days na yung impeachment natin? It's about, I think, 11 days and 12 na ngayon ang impeachment. And so many discussions about impeachment, the parking lot, the condominium, the SALN and everything. You know, the Cora novela is something that people are watching. And at that point, mayroong nabubur, mayroong nai-idiotize, mayroong mga nasisirahan na ng mga kung ano-ano, ng mga, sa kanilang mga pag-iisip sa panunood nito. You know, sa puntong yan, marami pong mga kuro-kuro at opinyon na lumalabas. And behind that point, the Corona impeachment is that meron ding problema na dapat tingnan din natin sa ating bayan, ng peace process. Maraming mga lumalabas na mga usap-usapan tungkol sa kaliwa, sa kanan, gitna, tahiya, ano pa ba mga linya-linya, political spectrum, and even all these leanings. At sa puntong yan, mga kaibigan, talagang ang ating bayan ay, sabihin natin, yung iba ay Pilipino, ay medyo nahihirapan na sa mga pangyari, sa mga balita. Pagbukas mo ng radyo, pagbukas mo ng TV, pagbasa mo ng dyaryo, wala na bang good news? Lagi na lang bad news. You know, minsan what is a bad news is marketable to people rather than the good news. This day, maganda po ang ating pag-uusapan because we have a guest that would is looking at solutions pertaining to peace. And looking at a solution to peace is a good news. Kaya lang hindi po ito nababalita. Even mga TV stations ayaw yata itong pag-usapan kasi pag solusyon, ayaw pag-usapan, pero pag problema, pinag-uusapan. Si Corona po, problema. Si Justice Corona. Prosecution, defense ay problema. You know, our topic for today is the Corona and the peace process. And we invited somebody who is a lawyer and also an expert pertaining to constitutional law, legal technicalities. And pertaining to the peace process, he really have the authority to this because he is the present chair of the government panel for the peace process. And at present is also the Executive Vice President and the Chief Operating Officer of the PhilHealth. Ano ba yung PhilHealth? Yun po yung pag na-hospital kayo, kailangan may contribution kayo sa PhilHealth. Laki po na naitutulong sa atin yan. Siguro po kaibigan, mga kapatid, mga kasama, introduce natin ating guest, si Attorney Alex A. Padilla. Magandang araw, Attorney. You know, Attorney, pag-usapan natin muna yung yung konsepto sa nangyayari sa kasalukuyan. Chief Justice Corona. Ano yung, kasi ito yung peace process, ito si Chief Justice Corona. Yung usapin ba sa impeachment ay maaring makaapekto sa peace process? Siguro, miski pa paano, may konting epekto yan. Dahil lahat ng proseso na hinggil sa peace process, no, kunyari katulad ng mga pinag-uusapan human rights observance, o kaya yung Joint Assurance and Immunity Safety Guarantee, yung JASIG, o kaya even, kunyari, pinag-uusapan mga release of prisoners, all of this would have a, sa judiciary. No, may epekto rin to sa judiciary, na we require also the, well, not only dialogue or discussion with the judiciary, pero yung cooperation or coordination with them. No? So, in that sense, importante rin ang mga iba-ibang bahagi ng pamahalaan sa peace process. Ibig sabihin, Attorney, the impeachment process is delaying certain cases filed in the court dahil sa nangyayari, sabi niyo, the release of... Well, let's put it this way, no? Mukhang lahat na apektuhan sa impeachment process. Nakikita naman natin yung mga judges, for example, they come up with a unified stand for Corona, yung mga iba pang issues lumalabas tungkol sa mga iba-ibang issue dito sa impeachment. So I think miski pa paano, it takes its toll on other issues. No? And I think that's also the same with the Congress. No? Habang they're so involved with this impeachment, mayroong mga batas rin na hindi rin
baka na sumusulong, no? And some of those laws also have particular reference even to the peace process. Now, you mentioned the impeachment process and the peace process. Oo. Gaano po ba kahalaga yung peace process sa bayan natin? Well, I'm one of two panels, ano, na kami nagne-negotiate with the CPP and PNDF. Itong insurgency na to has been with us for the past 42 years. Pinag-uusapan natin yung kapayapaan with the same group, no? Sila Joma Sison, for the last 24 years. It is the longest standing insurgency and the most protracted peace negotiations. If it is the longest standing insurgency, does it mean na medyo may maliba sa kanilang pinaglalaban? Paniwala ko dyan, either mananalo na kayo kung talagang tama yung pinaglalaban nyo, or ganun din naman, kabaliktaran, ano? Kung talagang, ano rin naman, ayaw ng tao, humahaba yan, until eventually, paniwala ko, it will be rendered irrelevant, no? Sooner or later. Pero, yun na nga, pero tayo, nag-negotiate tayo with them for the past 24 years. Ako po, yung fifth panel, sila, ang kausap namin is the very same panel for the last 24 years. Kaya... On all the panels, ano na yung naging development on the... Iba-iba ho eh. Iba-iba. The first panels, nagkaroon tayo ng mga kasunduan on human rights. Nagkaroon tayong kasunduan on the joint immunity guarantees. Marami ho tayong mga kasunduan at yun pa ang sinusunod natin ngayon. To my mind, ako, the most effective peace negotiations happened in other parts of the world. Natatapos yung negotiation in 1 year eh. Na-mention nyo yung human rights. This is usually the context of the military. Bakit pag yung NPA na-torture o may human rights violations ang military, o yung military naman, pag sila naman yung, katulad ng Basila 19, nung pinatay sila, wala silang human rights violation dun sa mga rebelde na pumatay sa kanila. Siguro, iko-context lang natin. Ako, paniwala ko rin ngayon that human rights abuses can be committed by any side. No? Yan po ang paniwala ko rin. Ano? So, kung ano man yung pag-aabuso ng rebelde laban sa, ganun din naman yung masundalo laban sa mga tao. No? Pero dati kasi, yung concept ng human rights dati was merely state violations. Dahil nasa gobyerno ang karahasan, well, hindi karahasan, pero yung power of force, yung ganyan, sila lang ang capable na magkaroon ng human rights violations. Pero sabi ko nga, this is a changing doctrine to the point na ngayon, nire-recognize na rin yung mga, basta human rights is human rights, no? Whether ikaw ang biktima ay sundalo o biktima ka ng ordinaryong tao, abusado pa rin yun. No? So, may ganyan recognition na rin. The human rights complaints are being filed sa Commission on Human Rights, diba? Yes, oo. In the Supreme Court, meron bang mga kaso na pertaining to the peace process? Wala pa. Not on the peace process itself, no? Meron mga bahagi nun, kunyari mga human rights violations, mga disappearances, mga involuntary manslaughter, yung mga ganyan, pero wala on the peace process itself. Now, napag-uusapan yung impeachment. Maraming lumalabas sa punto ng impeachment process. Kasi the impeachment process, the corona phenomenon, is some point that people might tend to abuse as a scenario. Lumalabas yan yung usapin na may mga grupo sa kaliwa na gustong abusuhin ito. Pag si Corona ay hindi na-acquit, manggugulo yung kaliwa. At meron naman sa ibang bahagi na nagsasabi na magkakagulo rin kung ito ay ma-impeach. At sa puntong yan, yun ang implikasyon na i-reconcile natin yung impeachment kay Corona eh. Sa pangyayaring yan, attorney, marami nang lumalabas na issues eh. At isa sa lumabas ngayon is that yung impeachment process, may nabasa akong isang literatura, isa lamang to sa mga propaganda na ginagawa ng kaliwa para linlangin ng mga tao dahil babalik si Joma Sison. Okay, siguro tapusin ko na muna yung issue na yun. Ano? Walang katotohanan na ang ating pamahalaan ay gumagawa ng isang kasunduan with Joma Sison. No? Wala ko kaming pinag-uusapan na sharing of power. Wala kaming pinag-uusapan na coalition government. Wala rin tayong pinag-uusapan na nagbigay tayo ng offer sa kanya ng cabinet post. None at all. No? Wala akong katotohanan yon. Ang pinag-uusapan ho natin is we're trying to talk with them na magkaroon ng isang negotiated political settlement kung kakayanin
para matigil na ang putukan. What would be the framework of that negotiated political settlement? Well, coming back to the fold of the law, meaning to say, baka pwedeng bumalik at mag-participate sa nation building. Hindi sila sasama, parang pinasuo nyo sila. Hindi, kaya nga, yan nga ang nini-negotiate, ano? Yan nga ang pinag-uusapan, pero malayo pa tayo, no, sa ganung kasunduan. Pero ang importante sa pamahalaan, and I think sa lahat ng tao, tigil ang putukan. No, tigil ang karahasan. Sana walang patayan. Yung ganun ba? And yan ang constant na pinapatawag namin, ceasefire. Pero marami ng ceasefire na sila rin na nag-violate dito sa Basilan, kung saan yung 19 na sundalo pinatay during the ceasefire. Ito naman sa MILF. Sa MILF naman yan. May instrumento rin yata sila o mekanismo kung paano i-safeguard yan. Ano? Ngayon, dito naman sa CPP-NPA, meron mga ganyan na alleged violations from both sides. Ang sa akin lang, ang punto ko lang, we observed a 19-day truce sa CPP-NPA last year during Christmas. Tapos another week yata in February. Ang tanong ko lang doon meron bang namatay during that ceasefire? During that ceasefire, more or less talagang walang namatay. O hindi nababalita sa media? Well, lalabas yun kung kanino man panig. Ano? Maraming alleged violations pero walang namatay at wala naman nasugatan ng malubha, no? So to me that is a success, no, as far as the ceasefire is concerned. Pero siyempre hindi mo mawawala yung propaganda on both sides, no? Pero sa konsepto ng ceasefire, hindi pa rin na-solve yung problema. Hindi. Nagtigil putukan lang pero nandun pa rin yung rebellion. Tama yun. Pero we would prefer sana a ceasefire talaga para lang tumigil ang mga karahasan. Unfortunately, ayaw ng CPP-NPA. Bakit kaya nila ayaw? Ang paniwala nila ay yun raw ay isang tanging pagsusuko sa pamahalaan. Ano? Ang sa amin paniwala naman doon is that ang nagbe-benefit dito ay yung tao. No? At hindi naman yan pagsusuko on their part. Kasi tinitigil lang naman yung putukan, hindi pa naman pinapaalis sa kanila yung mga armas. No? So yun lang. Pero ayaw nila. Ngayon, ang totoong storya doon is that sa bawat ceasefire kasi na tinatawag ng ating pamahalaan ay maraming bumababa ng mga NPA. Mga nagsasawa na, mga nahirapan na. O mga talagang pagod na rin, no? After so many years of insurgency na talagang gusto na rin bumalik sa kanilang mga pamilya. Pinapansin niya, bumababa, umaalis na sa kilusan. Ibig sabihin, yung konsepto ba ng ideolohiya na pinaglalaban hindi na akma sa kasalukuyan? Yan ang aking paniwala, no? Yung period na tinatawag natin na period of ideology ay tapos na. In fact, sinasabi ko rin sa publiko na ang paniniwala mismo sa komunismo ay patay na. No? Yung so-called even communist countries all around the world ay hindi naman talagang pure communist countries. Socialista. No? Well, hindi man socialista, no? Many of them are even more entrepreneurial. Welfare-state system na. Of course, meron pa dyan mga naiiwan, like yung mga North Korea, pero pati yun yata, hindi naman talagang komunismo yun, na pinag-uusapan. So, as far as that is concerned, mukhang tapos na, no? Yung ideolohiya. Ang problema na lang is that meron pa rin mga remnants o natitira na natatransform into another ideology. At ito ang takot namin. Parang lumalabas na or nagtatransform to from an ideology to pure banditry. Di ba, nabansin niyo yung banditry, ideolohiya. Hindi kaya yung ideolohiya nagagamit na sa enterprise o komersyalismo? Sigurado yun. Kumbaga yung mga nakikipaglaban, imbis na ipaglaban yung interes ng bayan, mga interes ng bulsa ng mga nakikipaglaban. Well, itong paniwala namin dun sa tinatawag na revolutionary taxation, na talagang ginagamit yun so-called ideological ng revolutionary tax, pero actually kumikita na, no? Pang sarili, pang mga grupo, at yun nga ang nakakatakot, no? Dahil from a national ideology, nagkakaroon ho tayo ng mga paksyon-paksyon, no? Within the movement itself, na kung minsan baka nahirapan rin makontrol, no? Later on. Yung isa puntong yun, nakita natin yung ideolohiya, pakikipaglaban. Napansin ko, karamihan sa mga kaliwang grupo, ayaw kay Chief Justice Corona at gustong mapatalsik. Sabi nila, si Corona daw ay isang makapalang buka. Sasabihin nila ay talagang dapat mag-resign.
kasi nga midnight appointment, pero sabi naman ng mga legal expert, the issue of the legal appointment, the midnight appointment has already been resolved. Now, by the Supreme Court itself. Sila rin, tawag ito. Now, the issue here right now is, will the LEP utilize the issue ng impeachment process to advance their own interests? Well, I think only if it serves their purpose, no? Nabasa ko na rin natin sa kanilang mga nilalabas na pahayagan, no? Meron silang mga websites, mga ganon. Sinasabi nila is talagang wala naman raw abutin itong mga impeachment. At miski meron man, ay pareho pa rin yung sistema, no? Na mananatili, no? So, I think they will always use those processes. Pero that is also true with most other insurgencies, no? Wala naman silang makikita maganda na idudulot ng isang pamahalaan. Dahil to do that, mangyayari parang pinagbibigyan nila, no? So, hindi naman yata mangyayari yun. O sige, forecast nyo po sa tingin natin. Si Corona kaya ma-impeach o hindi? Based dun sa Article 2? Yung Article 2 ba is something na... I would have done it differently if I participated in the prosecution dati nung sa ombudsman na kay Presidente Erap. Yun yung proseso lang na pagbibigay ng ebidensya. I think Article 2 was flawed in a way, no? Dahil nga it centered on SALN. No? Tapos nagkaroon na nga ruling ang Senate na sinasabi na hindi nyo pwedeng pag-usapan yung ill-gotten. No? Dahil hindi na yun SALN ang pinag-uusapan doon. No? So ako sana, ang ginawa nila kung talagang perseguido sila, no? They should have based Article 2 on the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kasi may natatanging provision, no? Ang anti-graft, saying na kung ang inyong kinikita o ang inyong assets ay disproportionate to your income, no? Ang presumption doon is ill-gotten. Oo. At ang burden of proof is nandun sa respondent. Kaya kung napapansin mo ngayon, ang pinag-uusapan lagi sa Senate ngayon, sino may burden of proof? Laging sinasabi prosecution. If it had been reversed, no? Nag-allege sila based on the Anti-Graft and Corrupt, it would have been Corona who would have proven na legitimate yung kanyang sources of revenue. So would you say that the impeachment complaint is half-baked? Well, medyo minadali yun in a way at naintindihan ko rin kung bakit dahil nga this is our only experience na ang Chief Justice mismo ng Supreme Court ay kini-question. Dati si Pangulong Estrada, no? Si David din during that time, di ba? Meron din. Yeah, pero wala rin nangyari doon, no? Tapos nandiyan naman si Ombudsman Gutierrez, no? Na hindi rin naman nagtuloy. Kaya I think ang takot ng Congress noon ay baka magkaroon ng mga TRO na mag-issue ang Supreme Court at walang mangyari, no, dito sa impeachment. Kaya in that sense, minadali, no? But ano naman yun? Allowed by their own rules, no? Nakalagay rin naman sa rules nila yun that they can go straight to the impeachment kung gugustuhin nila. And 188 signatures is no laughing number, no? So your position is very significant in relation to the impeachment process kasi maraming haka-haka at opinyong lumalabas na pag yung impeachment ay hindi naging successful, halimbawa si Corona ay hindi ma-impeach, magkakagulo. Magkakaroon ng movement sa kaliwa. Meron din masasabi kanan o ano paman. So, in terms of the peace process, ano ngayon yung magiging role ng body ninyo to prevent such... Hindi, ang sa akin nga dito I think impeachment was the correct process to follow, no? Yan ang nakalatag sa ating konstitusyon. That's a practice of democracy. Oo. It's a hard practice, no? Dahil tandaan natin na bihira rin ang impeachment, no? Medyo napadalas lang tayo ngayon, ano? Pero kung tutusin, ang impeachment usually is done once every 10, maybe 20 years, no? That is a good practice of democracy. Correct. In a politically matured society. Tama rin yun. Ang problema sa atin, yung rule of law tsaka rule of perception, doon nagkakaroon ng problema. Oo. Pero ang ano ko naman doon kailan pa tayo matututo, no? Sa akin nandyan yung proseso na yan. Let's go through the process. And if it is handled well, kung wala yung so-called second envelope syndrome, no? If it is handled well, I think it will answer any and future crisis or mga uneasiness from both the left, the right, or the middle. Yung problema nga dito, yung the rule of perception and the rule of the idiotized people na sinasabi. Pag sinabi mong ma-impeach si Corona, may magagalit. Parang sa basketball, palaging may luto, Kaya nga dapat ipaliwanag sa tao na yung proseso ng impeachment, no? It is not a criminal case in that sense na proof beyond reasonable doubt, but it is also
a political game na minsan the numbers will... So, talagang half-baked yan, no? Talagang, even if ma-convict kunyari si Corona, ang penalty lang naman niya is to be removed from office. Yun lang, tapos na. Oo, tapos na. And then you file the necessary criminal cases if you want to. If you want to file it, no? Pero, well, ako I'm hopeful na natitelevise naman yan, nakikita ng tao, and just like the previous impeachment, may natututo rin naman. Meron mga nai-idiotize, sabi mo nga. Pero I think mas marami rin natututo sa proseso ng demokrasya na baka naman makabuti sa atin lahat rin yun. Ngayon, sa natutunan na yan, based dun sa 11 days, nasusubaybayan nyo, no? Siguro. Hindi as much as I would want to, pero oo. Sa tingin nyo, sino nakakapuntos? Yan ang mahirap sagutin, ano? Dahil from the point of view of evidence, kung ako bilang abogado, bilang court litigator, kung ganyan, ano, nakakapuntos ang defense. You mentioned about the evidence. Oo. If it is the court of law, the judge would rule it based on the rules of evidence. Correct, correct. Ang problema, yung senator judges, hindi naman to abogado. They would not explain their judgment based on the rules of evidence. Yeah, kaya nga sabi ko, if it were, kung as a court litigator, kung nandun ako sa korte, sa husgado, tapos ebidensya ang rules of evidence, talagang lamang ang depensa, no? But, fortunately or unfortunately, an impeachment court and proceeding is not strictly based on evidence. Kung minsan, kung anong inaiisip na ng senator judges, yun naman magpiprevail, ano? So it's really a question of how effective has the prosecution also been able to, well, to affect yung credibility ng Chief Justice and making him stay, no, in the position. Kasi nga, meron din dyan nagsasabi na you don't really need a conviction. Magiging effective pa ba si CJ Corona even assuming he is not convicted, no? So tingin niyo ba magiging effective ba siya? Convicted or not convicted? With all this sa nangyayari, sa totoo lang, personally, I don't think he will be effective. May lamat na, meron ng bahid. Miski pa paano. No? So, pag ganun ang punto, pero ang punto doon, at least, meron siyang araw sa korte na prove niya na... Correct. Tama rin yun. At kung ma-acquit man siya, parang ganun, he should take that as a redeeming factor, no, doon sa mga inano sa kanya. Pero also to take a second look at what it means if he continues as Chief Justice. So sa punto pong yan, pag nakikita natin yung problema kay Chief Justice at dun sa mga tao, usually there is now a public perception na talagang convicted na siya. Specifically, kayo, you're the peace process and there is the left group. Sa kanila talagang convicted na si Corona. Ewan ko yung... impeach na. Oo. Well, impeach na is a technical term. Impeach na siya in the sense na nilabas na from the House to the Senate, impeach na. Impeach na siya doon. Impeach as to his credibility. Is the word convicted appropriate sa ano? Ano bang tawag? Sa akin, mali rin yun. If I use that word, hindi rin tama yun. Anong dapat matawag kay Chief Justice Corona pag siya ay natanggal sa pwesto? Kasi technically, impeach siya sa House eh. Oo nga. Pag na-prove dito sa Senate, anong tawag sa kanya? Siguro, judge guilty or guilty. Kasi ang kanyang penalty lang naman pagtanggal sa kanyang pwesto at yung perpetual disqualification niya, no? From public office. At wala pa nga tayo doon sa mga ibang articles of impeachment na meron nga doon yung betrayal of public trust, no? Which again is not defined, no? Napakalawak. So maraming yun, ano? So ang importante lang doon, I think, is that ngayon even the judiciary is affected in a way na kasi talagang bastion of yung last bulwark of democracy mo yan kung tawagin, no? At importante for the justices to maintain yung kanilang reputasyon as a institution of integrity, no? And anything less than that measure, dapat mag-strive sila to counter that, no? Okay, attorney. You know, ladies and gentlemen, mamaya pagpapatuloy natin ang ating discussion. We end up with the certain issues such as yung the conviction, the term guilty and everything. Siguro mamaya tutuloy natin ang ating discussion after ng ating break.
back, ladies and gentlemen. Kanina po pinag-usapan natin yung teknikalidad, the corona, and the peace process. Alam niyo po, maring tanungin ng iba, bakit may implikasyon ba si corona sa peace process? Napakalaki po. Kanina nga po, nabinggit ni attorney yung issue tungkol kay Joma, yung mga intriga, the invasion something, and all of these things na nangyayari sa ating bayan. Siguro, in our discussions, tuloy natin ang usapin sa peace process and some sort of its implication to the impeachment. Siguro, Attorney Alex, nabasa, na-aware kayo dun sa isang dokumentong kumakalat sa World Wide Web na yung Communist Creeping Invasion? Well, meron yata ako nababalitaan niya tungkol sa mga ilang tao sa ating pamahalaan. Ang sinasabi doon sa Communist Creeping Invasion, nakaprepare na yung coalition government. Nandun yung mga personalidad na papasok. And you're the authority that could answer it right now, dun sa aspetong ito. Kasi, when was the last time that you discussed with the NDF? O sino ba yung nakakausap nyo sa peace panel? Well, ang nakakausap natin on the side of the NDF, of course, sila Joma Sison, sila Louie Halandoni, mga ganun. Pero I think ang huli namin na pag-uusap ay last year pa, no? Of course, we have our own panel, mga ibang miyembro ng ating panel, consisting of mga galing sa civil society organizations, no? Well, siguro, point blank na, no? Sasabihin natin, ako ay pinagbibintangan rin na kaliwa, no? Kaliwa, actually, hindi ko naman dinideny yun nung panahon nung martial law regime. KM kayo? Hindi naman KM, hindi KM, pero abogado, tapos during during the martial law era, talagang nag-abogado ako, nag-human rights practice, at in fact, we defended many of even the so-called communists. No? Talagang trabaho namin yon, no? And I think one of the things kung bakit rin ako na-appoint bilang chair nitong peace panel ay dahil yung kaalaman ko no, dun sa kaliwang kilusan, no? Parang ganon. Pero ganon pa man, I think napatunayan rin naman namin na ganon man ang pinanggalingan, hindi pagdating naman dito ang interest, no, ng ating sambayan ang pangunahin at ang ating pamahalaan. Marami na hong in fact, nagagalit na nga rin sa akin kung minsan yung makausap ko. Sabi ko nga rin minsan, dito lang yata ako natawag ng balasubas. Bakit to? Na nanggaling mismo sa NPA, NDF, dahil nga sa pag-negotiate sa kanila, no? Ayaw natin pumayag sa mga hinihingi nila o dinidemand nila. Ano ba yung mga demands nila? Well, meron silang mga demand. Kunyari, yung pagre-release ng mga prisoners, no? Yan, yung sa releasing of prisoners, matanong ko kayo doon Kasi a political crime is different from a crime from the revised penal code. Correct. Tama yun. Oo. Merong mga crimes against person yung mga ibang political prisoner Okay ba yun na palayasin mo na lang, palayain mo yung mga prisoners? Na pati inabsuelto mo na rin yung kanila mga murder cases? Well, ganito kasi yun, isang kasunduan natin dun sa Karil na itong kasunduan na to was even before my time. Nakalagay doon sa mga taong nahuhuli, no, kunyari mga NPA, ay dapat ang sinacharge sa kanila ay political crimes. Crime of rebellion. At yung crime of rebellion, ayon naman sa mga desisyon ng Korte Suprema, ay it will also cover crimes of murder, arson, at kung ano-ano pang iba, no, if all of these were done for a political objective, no. So, pero hindi yun ang ginagawa natin. Nagpa-file tayo ng mga common crimes para hindi sila ma-release on bail. Yung problema how could you prove that the crime was done through political objective? Well, yun na nga. Ang aking theory dyan is that kung ang isang tao ay umaamin na siya ay NPA, no? At sabihin niya, hindi ako pwedeng kasuhan ng murder kasi NPA ako. Just to escape the crime, sabihin ko, NPA ako. Pero alam mo, alam mo, yun nga ang kala natin madali, no? Pero nilabas namin yung teorya na yan at ayaw nila. Walang umaamin na NPA sila. So, yung common crimes, nagtutuloy pa rin. Dahil, for whatever reason, ayaw umamin. Ba't ayaw umamin na NPA sila? Kasi convicted sila kagad. Pwede sila ma-convict rin kagad doon. No? Of course, it is lesser yung penalties, pero in terms of confinement, pero convicted sila kagad. No? So, yun yata isang dilema nila. Pero sa akin, kung crime of rebellion talaga yan, talagang di aminin mo, no, na NPA ka. So, ano pa ba yung maiba nilang release? Meron ho tayong na-release na there was a time na nag-release tayong 5. No? Hindi naman dahil no, pero dahil mahina rin yung kaso,
2 doon sa 5 ay bumalik sa underground movement. So, ang sinasabi namin sa kabila, ano naman to? Magmumukha naman kaming tanga dito. No? Sinasabi nyo na mag-release tayo for the improvement of the circumstances leading to peace negotiations dahil ito ay mga ano nyo, no? Mga ano nyo mismo sa peace. And yet, bumabalik sa NPA. Tapos, tuloy-tuloy pa rin yung karahasan. Eh, hindi naman pwede yon. So yun, doon tayo nag-i-stalemate. Yung issue ng Morong 43, kasi meron dyan na talagang napruweba na sila talaga ay miyembro ng Kilusan. May mga picture pa nga na sila may armas. Well, again, yung Morong 43 is a different ano yon dahil mere membership alone is no longer a crime, no, dito sa atin. Kasi yung no, dahil yung pag-repeal ng anti-subversion, no, at yun ano. At of course, may mga allegations tungkol sa Morong 43, but at the time that they were arrested, mukhang nagkaroon ng konting pagkukulang sa nasunod natin mga proseso, no? So, I think that was done in good faith, pero ang kasunduan natin dyan with the, kung ma-release man yung 43, dapat walang kaso. Bakit Ifa-file. Hindi, dapat walang kaso ifa-file yun mga organisasyon ng kaliwa sa sundalo. Okay, ganun ang parang gentleman's agreement, no? Unfortunately, pati yan, bumaliktad sila. Ayaw nila. Hindi lang ayaw. They filed cases. They filed cases against the soldiers and the police yata na involved in Morong 43, no? And we're defending those people na yung mga military doon at ano. So with that kind of a scenario, 5 panels, so many years of negotiation. Yes. Why is there a need to negotiate? Yan ang magandang tanong rin at yan ang frustration ng marami, no? Ako, for one, when I was appointed as chair, paniwala ko talaga na baka may mausad tayo ng konti, matulong konti sa kapayapaan, ano? Ngayon, medyo hirap na tayo dyan. Pero ang paniwala rin pa rin natin is that naniniwala tayo that we can arrive at something, no, somehow, isang kasunduan rather than magpatayan tayo ng tuloy-tuloy. Because ang problema nga lang dun sa base nga dun sa agreement o dun sa negotiation, ang gusto nila silang masusunod, they do not like go on a commonality, mag-meet tayo sa gitna. Well, kasi siguro yan ay parang simptoma lang yan na wala pa sa tiyempo. Saang maaring mag-meet ang gobyerno tsaka yung rebeldo na maaring magkasundo? Well, unang-una dapat pagtigil, no? Ang putukan, no? Or ang karahasan, no? Pangalawa, yun pagbibigay siguro ng mga opportunities sa kanila, ng livelihood as well as yung democratic participation kung gugustuhin nila, no? And treat them as Filipinos, no? Yung parang ganon. I think maraming levels na pwedeng pagkasunduan, pero nakikita namin ngayon, especially ako, personal kong assessment rin ngayon, mukhang hindi pa tiyempo. Yung gusto nila is yung kapangyarihan din sa pamahalaan, di ba? Hindi naman mangyayari yun. No? Naniniwala tayo na hindi matatapos to sa pure military means. No? Ako baka mali ako, pero paniwala ko dyan, hindi natin, miski gano'ng kakonti na lamang sila. No? At ang arm strength ng NPA, I think, is around 4,000, down from the high of 25,000 several years ago. Gano'n na lang kadami ngayon, 4,000 na lang. Mga gano'n, no? Pero naniniwala pa rin ako, hindi mo mauubos yung 4,000 na yon through pure military arms, no? Pero, on the other side, naniniwala rin naman ako na hindi sila mananalo. Kasi yan rin ang sinasabi ng kaliwa, no? Na dahil raw sa mismanagement, dahil raw sa corruption, kung ano man, ay babagsak na rin ng gobyerno in 20 years or something, no? Hindi rin mangyayari na sila mananalo. How about the issue that other groups are stating that the legal front groups, they're using their PDAP to support the NPA? Yeah, I've heard as much that ang sa akin lang ang ano diyan, yung PDAP mismo ang dapat kontrolin diyan, no? Unang-una, may sarili rin akong tingin dyan. Yun, dapat walang PDAP eh. Dapat tama. Kasi ang congressman dapat lawmaker lang correct. Yan ho ang paniwala ko dyan. Alam ko, maraming magagalit. Pero walang tatakbong congressman. Well, or baka ang tumakbo yung mga magagaling. Magagaling meaning mga tao, katulad nyo, no, na mga tao walang interest. Walang interest kung hindi yun talagang ano ng tao. Hindi ba tatakbo ka dahil sa pera? So yun ang unang paniwala ko, dapat walang PDAP. Pero pangalawa, kung hindi matigil yung PDAP, kontrolin. Paano natin kukontrolin? Well, through reports, through monitoring, saan ba napunta talaga yan? Nilagay, mapupunta yan sa kalye, di i-check nyo.
kung talaga napupunta sa kalye. Kung hindi napunta sa kalye, tanggalin nyo the next time around yung kanyang pagbibigay ng PDAP. Ito yung konsepto ng peace process kasi kayo nakikipag-usap lamang dun sa armed groups eh. Oo. How about those legal fronts na sinasabi? Kasi ang gulo naman nangyayari hindi lang sa bundok, nangyayari din sa sabotahe sa ekonomiya. Mga gulo sa mga factory, yung mga gulo sa lansangan. Sinasama ba yan sa usapin ng Hindi. peace process? Ang konsepto kasi ng pamahalaan, ang peace process is malawak. No? At yung kalawakan niya, kanya-kanyang role rin. No? Like kunyari, siguro pagdating sa labor unrest, meron naman dyan dole o kung ano man. Ano? Pagdating sa negotiations dito sa armed groups, trabaho namin yan, no? Kung kakayanin. Pero yung mga ibang bagay, ngayon, lahat yan, nagsasabay-sabay, at hopefully, it will come. Isa pa, economic prosperity. Siyempre, no? Hindi mawawala yan, no? Payamanin natin yung mga mamamayan para talagang mawala sa kanilang isip yung pagre-rebelde o mawala yung gutom, no? So, lahat yan may kanya-kanyang, and overall, yan ang peace kasi process. Kasi ang laki ng impact ng insurgency at terorismo sa kanayunan sa ekonomiya. Palagi ko sinasabi yan eh. Kasi pag yung merong insurgency dito sa kanayunan, yung mga investors hindi pumupunta Tama rin yan. So, nangyayari, nagpupuntahan sa Maynila, siksik ngayon, puro squatters ang nangyayari. So, apektado ang ating ekonomiya. Pero marami rin tayong mga success stories, what used to be an insurgency na controlling nandun sa 70 provinces has now been reduced to so much less. Ano? Kunyari, even Bohol, na dating hotbed rin yan, ngayon medyo very prosperous. No? Yun ang sabi. No? At magpunta ka rin dun mismo, medyo libre ka, no, to roam around. So, may mga instances naman of successes, no. Ang kailangan lang siguro i-replicate natin yung mga ganung instances at magbigay ng proteksyon naman ang ating law enforcement sa mga taong hindi yung mga criminal groups or ano, no. Ito palaging nagiging aspeto at premise sa debate sa cause ng insurgency. Palaging sinasabi that poverty causes insurgency. Ako sinasabi ko palagi, insurgency causes poverty. Kasi nga dahil sa problema sa kanayunan, nagsisiksikan sa Maynila. Ganito yung nagiging ganung problema. But such insurgency ay nangyayari, yung tao lamang umaakit sa bundok at na madaling mahikayat ng mga makakaliwang grupo pag ito naka-experience na ng injustice sa kanilang buhay. At ang karamihang nagkukos ng injustice ay yung mga corrupt na politiko at oportunistang oligarko sa ating bayan. Tama rin yun. Paano ma-address yan ngayon? Hindi, tama yan. I think age-old problem yan. Ano? Ako, paniwala ko rin dyan. Poverty resulting in insurgency. No? In other words, ang insurgency ay hindi naman yan normal na bahagi ng isang bansa. No? Meron naman mga bansa na hindi naman dumaan sa ganyan. Ano? And I think ang one basic difference doon is marami dito sa mga bansa rin to ay ang inuna nila ay yung mamamayan, no? Yung welfare. Unlike dito sa atin, at ito siguro dapat rin natin aminin, no? In a way, tayo ay isa sa mga pinakamayamang bansa in terms of resources, in terms of people. Pero unti lang ang nakikinabang eh. Yun na nga, unti lang nakikinabang. Yung the best of our people pa, pinapalabas pa natin ng bansa, no? Nagtatrabaho para makinabang ang ibang bansa, no? So, kung kaya lang na, kunyari, kung titignan mo Israel, Japan, Singapore, walang mga resources yan, pero napaka-abante ng mga bansa na yan. Bakit hindi natin magawa dito? Well, tama ka. I think ang problem natin, first and foremost, are leaders. Leaders. Hindi na ako naniniwala na dahil tamad ang mga tao o dahil mahirap ang tao, sa ibang bansa, kaya hindi tayo umaasenso. Masipag ang Pilipino sa ibang bansa. Kaya nga, so mukhang kailangan natin baguhin yung konsepto natin na we demand accountability from our leaders somehow, and we use our right of suffrage to really effect some changes. There is the right of suffrage. Ang problema, yung right na yan ay nabibili ng ilan sa mga dinastiya. Well, tama rin yun, pero I think napatunayan rin whether you agree with it or not dito sa automated election. Miski pa paano, nagkaroon ng konting pagbabago in the sense na if you notice, wala na isang protest o meron man protesta, walang nananatiling... Naging bago kasi yung konsepto ng Dayan sa automated eh. Well, lumawak ang bilihan ng boto. Hindi. Ganun pa man, lalabas yan, I think, eventually. No? Na kung nagkaroon talaga ng bilihan o ano. Ako, paniwala ko naman dyan is that that's the way to go kasi. You lessen the control ng mga pag-election, instant yung resulta, baka mas makakaganda yan, Pero siyempre, maraming pansya. Hindi kaya, Attorney Padilla, yung sistemang may problema sa bayan.
konstitusyon natin dapat i-revisa. Well, oo, tama rin yan. Ako naniniwala rin naman ako na kailangan konting pagbabago sa ating konstitusyon. Pero kung pareho pa rin naman ang tao na magbabago ng konstitusyon, wala rin mangyayari. No? Pero usually, the system dictates kung ano yung sistema ng konstitusyon. Ako, paniwala ko kasi parliamentary is the way to go as far as I'm concerned. Ano? Pero it doesn't mean that that's the only way to go. Dahil if you were given, kunyari, kung presidential ka as we do, at magaling ang presidente mo, no? At suportado siya at walang mga masasamang tao, no, doon sa loob, I think it's also a fast way of prospering. Kasi this will just be a vicious cycle. After your term as the GP chairman, walang mangyayari, mag-a-appoint naman ng panibago, paulit-ulit na lang, walang kahinat na ng negotiation. Pero hindi naman nag-uumpisa sa umpisa ulit, ano? Meron nang nadaanan na mga proseso na mga history na nire-respeto rin naman. So we're not starting from scratch, pero there are some na dapat no? Para lang mabago, no? Yun ano. Pero hindi, marami talaga mangyayari. Ang magiging problema pa niya ito, pagbago yung administrasyon, may kausap ng ganito, papalitan. Di ba dapat yung negosasyon, dapat maintain yung kinakausap. Kasi yung kinakausap mo sa kabila, sila, pagdating sa gobyerno, nagbabago. Oo nga, oo. Ano yun, dynamics yun. Actually, ang hirap namin dito, ang kausap namin kasi pareho. Kasi nung dating sinundan nyo, sino? Bago namin ay, hindi ko nababanggit yung mga pangalan, pero apat na panels. Siguro dapat magkaroon ng policy kung ano yung sino mag-umpisa. Siya na rin ang tumapos hanggang huli. Well, kung hindi naman, kasi kailangan yan trust and confidence also of the appointing authority. Hindi kaya lang, in terms of the negotiation, the aura, yung mga kampante ka nung ito kausap mo, biglang babaguhin mo na naman ang kausap ko. Well, that works in both ways, dahil meron mga isa nga naging problema namin dito is also that we are talking to the same persons, sa NDF side, Tapos sila pa-iba-iba kinakausap. Sila pa-iba-iba, pero mahirap rin yung kausap mo pareho. Dahil that means hindi nagbabago ang kanilang pag-iisip. Kaya yun rin ang kaibahan doon, no? Kaya nga, anyway, I've given myself time frame rin naman dito dahil paniwala ko dyan, kung talagang porsigido ang both sides magkaroon ng kapayapaan, dapat tapos to in less than 3 years. Dapat, kung lumampas pa doon, maybe, hindi na-tiyempo, hindi napapanahon, or hindi tama yung tao. Ito, attorney, we're now on the last portion. Dami natin na pag-usapan. Kulang isang oras, Ito, 40 years of struggle, tapos walang nangyayari. Anong mensahe nyo sa mga tao? Well, ang mensahe ko sa tao dito, dapat lang, lalo nang ma-involve ang tao sa usapin ng kapayapaan, Nang usapin ng kapayapaan ay hindi madali, hindi ibig sabihin yan ay tumigil lang ng putukan. Marami mga issue dyan na underlying na dapat natin resolvein. Yung injustice, yung poverty, lahat yan kasama dun sa issue ng kapayapaan. At kailangan lang talaga ang buong sambayanan, makialam sa proseso. Hindi pwedeng iwan sa isang negotiating panel lamang. Okay, maraming salamat. Now, attorney mentioned about injustice. Let's relate that to what is happening right now. Ang proseso ng impeachment, let us be objective about this. May problema sa hustisya at may problema sa hudikatura. At sabi nga natin is that injustice causes insurgency and insurgency causes poverty. That would be the problem. Ladies and gentlemen, sa punto ng problema kay Corona, sa peace process, dapat yung mga tao maging malawak ang pag-iisip ngayon Minsan may mga punto ng pinaglalaban ng ating mga kababayan na maaaring hindi rin makita ng iba. At maaaring yung mga nakikipaglaban at sumama sa ganitong kilusan ay maaaring mali ang inyong mga pinaglalaban. So, let us be open about the idea. Nandito yung peace panel, nandito yung peace process. They're doing everything to come up with a negotiation and to come up with a commonality for us to attain peace. Ang problema po kung ating sasaraduhan ang ating pintuan sa usapin ng kapayapaan, ang kaguluhan po ay sisira sa ating bayan, sisira sa ating ekonomiya. At pag magulo ang ating ekonomiya, magulo ang impeachment, magulo ang bayan, ang tanging talo po ay ang ating mga kababayang Pilipino. So, punto po dito is that the peace panel is advocating for peace and we Filipinos like peace. Kailangan po natin kapayapaan at kailangan po natin pag may kapayapaan, pagunlad. Yun po lamang at maraming salamat mga kaibigan.